Hey, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, nabalitaan niyo na ba to? Tila itinatakwil ni Marcoleta ang pagiging Duterte block. Di ba? Kasi nagkaroon ng nagkaroon siya ng interview sa Net25 yan. Yung the same way. Nung nagpa-interview ito na ayaw nila sa impeachment, o Iglesia ni Cristo, ayaw sa impeachment. At nilinaw ni Marcoleta doon na hindi siya parte ng Duterte block. Naku, maraming masasaktan. Di ba? Yung mga diehard DDS. Kasi nagbabasa-basa ako ng mga comments, ang sinasabi nila parang iniwanan sila ni Marcoleta. Tama ba itong ginawa ni Marcoleta? Na lumayo sa pagiging o parte ng Duterte block? Pag sinabi mong Duterte block, yan yung kinabibilangan ni Bongo, ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla. Yan talaga yung mga solid na DDS. Mga Duterte talaga, Duterte supporters. Anong ibig sabihin yan? Kung ikaw ay Duterte block, kahit na mali yung pinaglalaban mo, basta pabor sa mga Duterte, push pa rin yan. Go pa rin yan. Si Marcoleta, parang ang pinapalabas na imahe dito ni Marcoleta, I am bigger than these boys. Parang ganyan ang lumalabas no? Hindi ako magiging bulag. Yun ang basa ko dyan. Hindi ako parte ng Duterte block. Kasi kung parte ako ng Duterte block, feeling ko lang ito analysis ko lang yan kahit mali na ipaglalaban ko pa. In short, parang pinapalabas ni Marcoleta na iba ako sa mga senador na yan. Iba ako kay Bongo, iba ako kay Bato, iba ako kay Robin Padilla. Alam mo kung bakit nagkakaganyan si Marcoleta? Nang isang araw, di ba? Siya ang nahalal, napili bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang pinakamakapangyarihan na komite dyan sa Senado. Nabigay kay Marcoleta yan. Actually, isa rin yan sa pinakamahirap na komite ng Senado. At yun nga, tulad na sinasabi ko, makapangyarihan at the same time, mahirap yung komite na yan. In fact, pinagpapasapasahan nga yan Maraming mga kongresista, maraming mga mambabatas, senador in particular, ayaw na maging chair ng Senate Blue Ribbon Committee. And definitely, tinanggap yan ni Marcoleta, o siya na yung mahawak dyan. The more na dapat maging fair siya. The more na dapat maging patas siya at hindi lang titingnan niya ang mga Duterte. Kaya nagtatampo sa kanya yung mga DDS. Pero kung titingnan mo yung bigger pictures, tama yung gagawin, tama yung ginawa ni Marcoleta na hindi ako parte ng Duterte block. Kasi nga negative connotation Negative yung meaning kapag sinabi mo, ako Duterte block. Diba? Kahit mali na kasi, paglalaban mo pa rin yan. Pinanood nyo, actually hindi ko pinanood ng buo yung interview niya dyan sa Net25, pero may summary, Basahin ko sa inyo yung summary ng interview niya. Courtesy of inyong maaasahan itong page na to, Marcoleta, hindi bahagi ng Duterte block. Ngayon, dahilan niya ng pagtatampo ng pagtatampo ng ilang DDS kasi parang pinanalo ka lang namin, tapos ganyan na sasabihin mo, para mo kaming tinakbil, para mo kaming iniwan. Kapit tayo. Sa isang panayam sa Net25, nilinaw ni Senator Rodante Marcoleta na hindi umano siya bahagi ng Duterte block sa Senado at nananatili siya bilang independent. Kasi grupo-grupo dyan sa Senado, bagamat may majority, may minority, And then, pag sinabi mo majority, syempre, yan yung mga bumoto, usually, o kumakampi doon sa leadership. Sa Senate leadership kay Chis Escudero, definitely, Yung minority, siya yung opposite. Halimbawa, grupo nila Tito Soto, kasi isa din sa contender dyan sa pagiging Senate President noon, si Tito Soto, Nilinaw niya na hindi daw siya bahagi ng Duterte block. Ito yung masakit sa mga DDS Kasi para mo kaming iniwan At nananatili siya bilang independent. Which is maganda sa career ni Marcoleta yan, di ba? Kasi marami din maraming napuno diyan kay Marcoleta kasi masyadong bias sa mga Duterte, Hindi natin alam kung totoo talaga na naninindigan siya dito, na independent siya, at hindi magiging favorable yung kanyang mga desisyon o yung kanyang mga investigations o yung kanyang presence mismo bilang isang senador sa mga Duterte. Dapat patas nga siya diyan, lalo na't hawak niya ang pinaka mabigat na komite, yung Senate Blue Ribbon Committee, Nilinaw din niya na noong halalan 2022 at nitong halalan 2025, adopted candidate lamang siya ng PDP laban. Aray, sakit. DDS, iniwanan kayo ng isa sa pinakamatibay sana ninyong sandalan. Sino pinakamataas na PDP laban? Senador. Even si Sara Duterte na vice president, hindi naman siya parte ng PDP laban.
Siya lamang daw po ay isa lang adopted candidate. So hindi siya full-fledged na kandidato ng PDP Laban. Kumbaga inampun lang siya. Adopted candidate lang siya ng PDP Laban. So huwag kayo masyadong huwag kayo masyadong demanding sa akin, ha. Dahil hindi niyo ako kapartido. Ako ay adopted lang. Siyempre, maraming tataas ang kilay. Parang yumabang si Marcoleta. Kung ikaw taga PDP, no, parang marinig mo yan, ay adopted candidate nyo lang naman ako eh. Di ba? Parang ang sakit nun ah. Porket ba nanalo ka na sa pagkasenador, ganyan ang sasabihin mo? Yan ang ibang nasa isip ng DDS, no? Adopted candidate lamang siya ng PDP Laban at hindi umano siya bahagi ng kanilang partido. Sakit. Aray ko po. Masakit-sakit sa damdamin yan ah. Pero feeling ko naman, thankful naman yan si Marcoleta sa PDP Laban. Siyempre kahit papano natulungan din naman yan ng PDP Laban. In fact, ang boto na nakuha ni Marcoleta, yan din yung mga bumoto sa mga Duterte senators. Sila Bongo, sila Bato de la Rosa, yan din yan eh. Malaking factor din yung mga DDS, mga dilis sa pagkapanalo ni Marcoleta. Kaya ngayon, masakit nga sa kanilang damdamin yan. Kung totoo itong sinasabi ni Marcoleta, no, na parang naiwan sila. Kung totoo ha, pero mamaya, ano lang ito, fronta lang ito, this is part of the act, di ba? O kaya drama lang ito, yun, hindi natin alam. Pero kung ano ba yung nasa decision ni Marcoleta ngayon, yung mga kinikilos niya, yun ang dapat, di ba? Dahil hindi naman siya senador ni Digong eh. At hindi mo amo si Digong. Ang labas kasi pag si Bato, sila Robin Padilla, talagang lumalabas na tauhan sila ni Digong. Yung loyalty nila, aminado naman sila, loyalty nila kay Digong, which is hindi dapat. Hindi man si Digong nagpanalo sa inyo dyan, taong bayan. Ang loyalty mo dapat sa taong bayan at hindi kayo magpapabudol sa kung ano ba naiuutos sa inyo ng kampo ni Digong, no? Ito umano ang dahilan kung bakit hindi siya nakiisa sa hindi pagdalo ni na Senator De La Rosa, si Bongo, si Padilla at si Marcos. Ayun pala, nakalimutan ko si Amy Marcos. Yan, parte na rin ng Duterte Block yan. Sa SONA ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr., dagdag pa niya, tungkulin ng bawat senador ang pumunta at makinig ng SONA ng Pangulo. Alam mo, parang napakalaking character development itong ginawa ni Marcoleta no? Talagang I am bigger than you, boys. Ganun yung datingan niya no? Oh, pahiya si Bato. Si Bato kasi ang dahilan ni Bato, di ba? Sinasabi niya na ayaw ko makipagplastikan kaya hindi ako pupunta. Di ba? Si Bongo, all of a sudden, bigla nagkasakit, sumakit yung likod, dumapa, di ba? Dumapa doon sa hospital bed. Kasi masakit daw yung likod, may tawag back spasm. Basta may ganyan, may spasm. Si Amy Marcos, ganoon din. Hindi pumunta. Sabi niya, basta unahin niya na lang daw mamigay ng relief. Si Robin Padilla, ganoon din. Ayaw din makita siguro si PBBM. Pero pinahiya sila lahat ni Marcoleta. Excuse me. Kaya maraming DDS nagalit kay Marcoleta eh. Kasi anong ginawa ni Marcoleta? Niyakap si PBBM. Siya nag-initiate. Si PBBM hindi mag-initiate ng yakap. Hindi ugali ni PBBM yan. Sa pagbantay natin sa kanya, hindi niya ugali yan. Lalo na alam niya na kritiko. Mag-initiate ba sa pagyakap? Ano yun? Ini-insist niya yung sarili niya. Hello, presidente ka, di ba? Presidente ako, bakit ako bakit ako yayakap sa'yo in the first place? Gusto mo ba akong kayakap? Di ba? Pero si Marcoleta yung nag-initiate. Si PBBM, sobrang respectful. Yung tao na yung nag-initiate, si Marcoleta na una, shake hands muna, and then nagdikit na sila ng kanilang mga braso. Shoulder to shoulder. Hindi na-reject ni PBBM yan. Kahit na marami naman nagsasabi na, naku, kritiko mo yan. Sir, ingat ka dyan kay Marcoleta. Tao ni Digong yan. Marami mga ganyan nagsasabi. Pero out of good heart, sige, tuloy pa. Tawanan pa sila. Parang ang tawanan nila. Very close sila ni President. Diba? Sa sinabi ni Marcoleta, napahiya si Bato. Napahiya si Bongo. Napahiya si Amy Marcos. Napahiya si Robin Padilla. Kasi sabi ni Marcoleta, bilang isang senador, tungkulin ko na pakinggan ko ang SONA ng presidente. Aray, sakit no? Sinisipon na naman ako. Sakit nun kaila Bongo, kaila Bato. Na ano kayo, senador kayo dahil ayaw nyo makita yung tao, ayaw nyo pagka-professional. Sabi ni Marcoleta, trabaho natin yan bilang senador. Pakinggan natin yung SONA ng presidente, which is tama. First joint session ng Kongreso yan. First joint session. Mandato ng konstitusyon ng State of the Nation Address. Mandato, hindi option, di ba?
mandated ang presidente na magsagawa ng State of the Nation Address dahil joint session yan, kumbaga opening of classes yan, absent ka. Dahil ayaw mo makita yung teacher, ayaw mo makita yung principal. Tama ba yun? O, pahiya yung Duterte Block. So, parang dinidistansya ni Marcoleta yung kanyang sarili dyan. Ito, sakit nito. Tungkulin ng bawat senador ang pumunta at makinig sa sona ng Pangulo sa pool. Hindi rin umano niya itinuturing na kalaban si Pangulong Marcos. Naku po. Kung totoo itong ginagawa ni Marcoleta, masakit na naman yan para sa mga DDS. Masakit yan para sa Duterte Block kasi ang Duterte Block talaga, kalaban nila si Marcos. Yan ang turing nila. Sana totoo itong ginagawa ni Marcoleta, no? Pero si PBBM, again, lagi ko sinasabi sa inyo, no? Natuto yan noong 2016. Inahas siya ng napakaraming tao, napakaraming politiko noong 2016. Kaya protektado na ngayon yan. Yung core niyan, yung circle of friends, filtered na yan. Hindi ka basta-basta makakapenetrate dyan sa circle of friends. Kasi alam niya, nasuri niya kung sino yung mga kumagat sa kanya noong 2016 vice presidential race. Alam na alam niya. So kung si Marcoleta nagpapanggap lang, definitely alam ni PBBM yan. Maingat yan. Diba? Kasi mamaya eventually biglang lumihis ng statement, lumihis ng mga estilo, etc. Hindi lulusot kay PBBM yan. Alam niya, kumbaga master na yan, basic na yan para sa presidente dahil napagdaanan niya na yan. Sana totoo itong sinasabi ni Marcoleta na hindi niya itinuturing na kalaban si PBBM. Malaking statement yan Hindi ko kalaban si PBBM. Kasi naman, Duterte Block, ewan ko, ba't ganyan yan? Sinusuportahan pa ng mga dilis yan? Tama ba yan? Senador ka ng sambayan ng Pilipinas, then you are serving the former president. Tama ba yun? Dahil yun ang nagpanalo sa'yo sa pagkasenador out of utang na loob. Diba? Basic Kaya maraming bitter dito kay Marcoleta, no? Bagamat binatikos niya ito, itinuturing pa rin umano niya ito bilang isang mabuting kaibigan. Hala kayo. Hala kayo. Si Marcoleta na mismo nagsasabi. Itinuturing niya na isang mabuting kaibigan si PBBM. Ano kaya sasabihin ng mga DDS dito? Siyempre, hindi nila nagustuhan. Babash nila si Marcoleta niya. Baka ilaglag nila yan. Actually, tulad na sinasabi ko sa inyo kanina, ang pinupunto nila, porket nanalo ka na diba? Porket na ipanalo ka na namin Ganun sila namin no? Kala mo talaga sila talaga nagpakahirap Bakit nangyayari ito mga to? Ano ba ito? Is this out of an agreement? Or ano ba to? Suhol? Dahil ibinigay sa kanya itong napakabigat na posisyon diyan sa Senado? Marcos critic to lead Senate anti-graft panel. Sabi sa balitang ito ng Politico.com. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na siya na ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang pinakamabigat na komite, pinakamakapangyarihan na komite dyan sa Senado. Senator Dante Marcoleta, a known critic of the Marcos administration and ally of Vice President Sara Duterte, has been designated by his colleagues to lead the Senate Blue Ribbon Committee, regarded as the most powerful panel in the 24-member chamber. Alam niyo yung mga graft and corruption investigation in aid of legislation dyan sa Senado? Yung graft panel na sinasabi, Senate Blue Ribbon yan. Lahat ng senador miyembro dyan. At ang boss nila, si Marcoleta. Si Marcoleta ang chairperson. Diba, may malaking opisyal na iimbestigahan nila. Allegation ng graft and corruption. Si Marcoleta mag-iimbestiga. Siya yung head. Siya ang chairperson. On the second day of the regulatory plenary session, Senate Majority Leader Joel Villanueva announced that Marcoleta was among the members of the majority bloc who were elected to head more than one committee. Si Marcoleta din po ang tatayong chairperson ng Trade, Commerce, and Entrepreneurship Committee. As chair of the Chamber's Anti-Graft Committee, the senator may initiate Senate investigation on graft and corruption issues even without an approved resolution or referral from the plenary.
Ganyan kabigat yung committee na yan. Anong ibig sabihin? Ano yung kaibahan ng committee ng Senate Blue Ribbon Committee sa usual committee? Sa usual committee, once na gusto mo magkaroon ng investigasyon on this issue, magpapasa ka muna ng resolution, magpa-file ka ng resolution. And then yung resolution na yan, ina-address yan, pinag-uusapan sa plenary. Kapag sinabi mong plenary, that's the time na nakaupo sila dyan sa session hall. Diba? At nagdedebate sila, pinagdedebatehan nila yung mga issues na nasa agenda. Ibig sabihin, yung 24 senador present dyan sa plenary sessions na yan. Yung usual na komite, nagpasa ka ng resolution, di ba? Pinag-uusapan yan dyan sa komite. Halimbawa, si Robin Padilla, ang constitutional amendments, yung kanyang komite na nakakatawa, no? Paano naging head ng constitutional amendments si Robin Padilla? Anyway, sige, yung komite niya na yan, gusto niya magkaroon ng investigasyon in aid of legislation, magpapasa muna siya ng resolution and then pag-uusapan sa plenary, sa session. Pwede may mag-object o wag natin gawin yan, etc. Depende sa magiging kasunduan o sa daloy ng plenary session. Pero yung Blue Ribbon Committee, hindi na kinakailangan dumaan sa resolution. Hindi na kailangan idaan sa committee. Hindi na kailangan idaan sa plenary. Pwede siyang mag-initiate. Kumbaga nilaktawan niya na yung proseso na yan. Ganyan kapangyarihan. Ganyan makapangyarihan yung Senate Blue Ribbon Committee. Yung komite ni Marcoleta. Kahit wala ng approved resolution, pwede siya mag-proceed. Or kahit wala ng referral coming from the plenary. Usually kasi pag may concern, di ba? Pag-uusapan sa plenary, and syempre, i-forward yan sa respective committee or appropriate committee. Then, yung committee na yan, committee level pa lang, yan, pag-usapan na nila yan. Ang bigat ng nakaatang na responsibilidad dito kay Marcoleta. Kaya nga, total, tinanggap niya yan, the more na dapat, mas maging patas siya. Di ba? Kung sasabihin niya, mautak din si Marcoleta eh, tingnan mo strategy niya. Ini-establish niya sa imahe niya ngayon na hindi ako Duterte Senator. Which is tama niyang gawin. Kasi alam naman natin na Duterte Senator siya during the campaign. Pero sabi niya, no, I was just an adopted candidate. Pero tama yung image remake ang ginagawa. Anong term dyan? Building another image si Marcoleta na dinidistansya niya yung sarili niya sa mga Duterte senators. Kasi nga, Blue Ribbon Committee chair siya eh. Dapat hindi ka bias dyan. Kaya dinidistansya niya yung sarili niya. Hindi ako Duterte senator. Sana totoo. Diba? Sana hindi peki yan. Sana hindi yan pagkukubli. Sana hindi yan pagkukunwari. Dahil kung pagkukunwari yan, mahirap-hirap yan. Papabura mo na naman yung mga Duterte? Sana hindi yun. Diba? Sana isa itong malaking character development. Sana this is not just part of a political strategy ni Marcoleta. Ano sa tingin ninyo? Nagkukunwari o totoo? Ako kung tatanungin ninyo, na-interview ko na kasi si Marcoleta eh. One-on-one. Ewan ko kung napanood nyo yun. Bago mag-2022 elections, na-interview ko yan. 2022 mismo, February ata. That time, tumatakbo pa siya. Medyo matigas yung mama eh. Sana yun talaga yung personality niya, no? Na hindi siya kokontrolin ng digong leadership or digong block or Duterte block, etc. Panindigan niya yung pagiging independent. Sa tingin ko naman may chance. Pero kung nagkukunyari lang yan, definitely alam ni PBBM yan. Maingat na ang kampo ni PBBM. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaksyon sa mga nais pong magkomento. May gusto kayo sabihin, i-share, sa tingin niyo totoo ito or hindi. Comment dyan sa comment section, no? Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.